Mga kwentong pinagsama-sama mula sa iba't ibang salaysay at pangyayaring hindi maipaliwanag. Mga kababalaghang mula sa dilim at misteryo. Mga salaysay na magpapabigat sa isip at damdamin. Makinig ng mabuti at huwag baliwalain ang mga kwentong ito. Ako, si Miss Lara, at ito ang mga Tagalog Horror Stories. Shoutout sa nag-comment sa last video natin. Para mapasalamatan ko kayo sa pagsuporta sa pagbago ng aking content mula impormasyon hanggang ngayon na tungkol sa horror stories na, magkakaroon tayo ng 100 giveaway sa 10 lucky subscribers pag naabot natin ang 2K subscribers. I-comment nyo sa baba ang hashtag Miss Lara para makasali kayo sa ating giveaway. Maraming salamat at sana magpatuloy ang inyong suporta. Bago tayo magsimula, gusto ko lang linawin na hindi ito mga personal kong karanasan. Ang mga kwentong ito ay matagal nang umiikot sa internet na ikukwento ko sa paraang parang ako mismo ang nakaranas nito. Kaya mula rito, isipin ninyo na ako ang nasa kwento. Nalaman ko ang tungkol sa kakaibang overnight study ng university namin noong second semester. Halos wala na akong pera noon. Mas mababa pa nga sa 2,000 piso ang laman ng account ko. Habang naglalakad ako sa labas ng psychology building, may napansin akong flyer na nakapaskil dun sa bulletin board. Ang nakalagay, Overnight Silent Study. Ang bayad, 120,000 pesos. Ang duration, 1 gabi. At ang mga requirements, dapat manatiling gising, dapat manatiling tahimik, at dapat sundin ang lahat ng utos ng research staff. Paulit-ulit ko yung binasa. 120k pesos para lang sa 1 gabi? Sobrang laki ng halaga nun. Ngunit, may isang linyang nakasulat sa ibaba na agad kong napansin. Ang mga kalahok na aalis ng maaga ay hindi mababayaran. Hindi ko alam kung bakit, pero iyon ang pinaka nakapagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Para bang may dahilan kung bakit may mga taong gustong umalis bago matapos ang experiment. Sa huli, ang kawalan ko ng pera ang nagtulak sa akin para sumali. Pumasok ako sa building at nagtungo sa room na nakalagay sa flyer. Isang batang babae ang nakaupo sa likod ng mesa. Nang makita niya ang flyer sa kamay ko, bigla siyang nag-iba ng expression bago muling ngumiti. "Gusto mo sumali sa silent study?" tanong niya. Tumango naman ako. Siyempre naman. Sino ba ang tatanggi sa ganong kalaking bayad? Kinuha niya ang lahat ng impormasyon ko. Pangalan, numero, emergency contact, at medical history. Pagkatapos ay sinabi niyang kailangan kong pumunta sa Garner Building bago mag 9 p.m. sa darating na Martes. Doon daw gaganapin ang pag-aaral sa mga bakanting dorm sa pinakataas na floor. Maaari akong magdala ng libro o notebooks pero bawal ang anumang makapagpapatugtog ng music o movies. Bago ako umalis, inabutan niya ako ng makapal na stack ng consent forms. Hindi ko na binasa ang karamihan nito. Diretso akong pumirma sa huling page. Habang papalabas ako, may sinabi siyang hindi ko makakalimutan. Good luck. Hindi ko alam kung bakit, pero parang hindi yon simpleng pagbate. Mabilis dumating ang Martes. Nag-impake ako ng mga libro at merienda para manatiling gising buong gabi. Pagsapit ng 8:50 p.m., nakatayo na ako sa harap ng Garner Building. Ilang minuto lang ang lumipas nang lapitan ako ng isang lalaking nasa 40 anyos.
Nandito ka para sa study? Tanong niya. Tumango ako. Sumakay kami ng elevator hanggang 5th floor. Pagbukas ng pinto, agad ko napansin ang katahimikan. Ang hallway ay parang ordinaryong dorm, ngunit tila matagal nang walang gumagamit nito. Walang tunog, walang tao, para bang iniwan na ang buong floor na yun. Huminto kami sa room 504. Ipinaliwanag ng lalaki na may mga security camera sa buong room, maliban sa banyo upang masiguradong hindi ako magsasalita. Meron din daw intercom system. Sabi ko, para saan yun? Sabi ng lalaki, tuwing simula ng bawat oras, i-aanunsyo namin ang oras. Kung magiging maayos ang lahat, iyon lang ang maririnig mong boses buong gabi. Hindi yun ganong nakapagpakalma sa akin. Pagkapasok ko sa loob, isinara niya ang pinto. Sabi niya, pwede kang umalis anumang oras. Pero tandaan mo, walang bayad kapag umalis ka ng maaga. Narinig ko ang mahinang click ng lock. Doon ko napagtanto na nagsimula na ang experiment. Halos normal naman ang room. May kama, mesa, maliit na ref, aparador, at malaking bintana na nakaharap sa courtyard. May maliit ding kusina at banyo. Kung tutusin, para lamang itong karaniwang dorm room. Umupo ako at nagbasa ng libro. Lumipas ang unang oras nang walang nangyayari. Eksaktong 10:00 ng gabi, biglang nagsalita ang intercom. 10:00 na ng gabi. Napatalon ako sa gulat. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula akong maglibot ng room. Sinubukan ko ang mga cabinet, sinilip ang banyo, at tumingin sa bintana. Nang buksan ko ang aparador, may nalaglag na gusot na papel mula sa loob. Pinulit ko ito. Nakasulat sa ibabaw, kung nakita mo ito, basahin bago maghating gabi. Napakunot noo ako habang binabasa ang nilalaman. Ayon sa sulat, hindi raw sinasabi ng mga researcher ang buong katotohanan tungkol sa experiment. Nakalista roon ang kung ano-anong kakaibang babala. Rule number 1. Kapag may ibang participant na pumasok sa room mo, huwag mo itong pansinin. Rule number 2. Kapag nagtanong ang intercom, tapos na ang study at kailangan mong umalis agad. Rule number 3. Kung magsalita ang intercom sa oras na hindi eksaktong simula ng oras, takpan mo ang tenga mo. Rule number 4. Huwag tumingin sa hallway mula 1:13 a.m. hanggang 1:20 a.m. Rule number 5. Kapag may kumatok ng 3 beses, huwag pansinin. Rule number 6. Kapag 4 na katok naman, lumayo agad sa pinto. Rule number 7. Huwag imbestigahan ang anumang pag-iyak mula sa banyo. Rule number 8. Kapag nawalan ng ilaw, ipikit ang mga mata at magbilang hanggang 100. Rule number 9. Kapag may taong nakatingin sa bintana mula sa courtyard, isara agad ang blinds. Rule number 10. Sa isang punto ng gabi, maririnig mo ang sarili mong boses. Huwag mo itong sagutin. Rule number 11. Kapag sinabi ng intercom na 3:00 na ng umaga, magtago sa aparador. At higit sa lahat, rule number 12. Huwag na huwag mong bubuksan muli ang aparador. Napailing ako matapos mabasa yun. Sigurado akong may dating participant lang na nabagot at gustong paglaruan ang susunod na sasali. Pinulot ko ang papel at itinapon sa basurahan. Pagkatapos nun, bumalik ako sa pagbabasa.
Pagsapit ng alas 11, muling nagsalita ang intercom. Alas 11 na ng gabi. Hindi ko may paliwanag pero habang tumatagal ang katahimikan, pakiramdam ko ay lalong lumalakas ang bawat tunog sa paligid. Bandang 11:40 p.m. Nagsimula akong antukin kaya nag-exercise ako sandali upang manatiling gising. Nang sumapit ang hating gabi, nasa banyo ako at muling nagsalita ang intercom. Alas 12 na ng madaling araw. Pagkatapos kong lumabas ng banyo, bumalik ako sa upuan at ipinagpatuloy ang pagbabasa. Akala ko ay magiging tahimik na muli ang gabi. Pero bandang 12:20 a.m., biglang nagsalita ang intercom. Ang participant 3 ay nagbabasa ng libro. Napababa ako agad ng libro at napatingin sa paligid. Akala ko para lamang iyon sa pag-aanunsyo ng oras. Ako ba ang tinutukoy nilang participant 3? Nanatili ako nakaupo ng ilang minuto. Walang ibang narinig kundi isang mahinang ugong na tila nanggagaling sa kung saan. Habang lumalakas ito, tumayo ako para kumuha ng snacks mula sa bag ko. At muli, nagsalita ang intercom. Ang participant 3 ay kumakain. Napahinto ako sa pagnguya. Tumingin ako sa maliit na kamera sa sulok ng room. Bakit nila inaanunsyo ang bawat kilos ko? Patuloy na lumalakas ang ugong. Pagsapit ng 12:39 a.m., muling nagsalita ang intercom. Ang participant 3 ay lumalabag sa mga patakaran. Nalito ako. Wala naman akong ginagawa. Hindi ako nagsasalita. Hindi ako umalis ng room. Paglipas ng 5 minuto, dumating ang pinaka nakakatakot. Ang participant 3 ay mamamatay. Parang sasabog ang ulo ko sa lakas ng ugog. Doon ko naalala ang papel na itinapon ko kanina. Kung magsasalita ang intercom sa oras na hindi eksaktong simula ng oras, takpan ang iyong mga tenga at huwag makinig. Agad kong tinakpan ang magkabilang tenga. Ramdam ko pa rin ang pagyanig sa mga kamay ko. Ngunit makalipas ang ilang minuto, biglang tumigil din ang lahat. Tahimik, parang walang nangyari. Pinawisan ako ng malamig habang pinupulot ang gusot na papel mula sa basurahan. Isa-isang binasa ko muli ang mga patakaran. Habang ginagawa ko yun, may narinig akong kalansing ng susi sa labas. Pagkatapos ay bumukas ang pinto. Isang binatang halos kasing edad ko ang pumasok. Nakasuot siya ng hoodie na may logo ng university at may bag sa paanan niya. Mukhang magiging roommate tayo. Sabi niya habang nakangiti. Hindi ako sumagot. Patuloy siyang nagsalita, nagtatanong tungkol sa kurso ko at kung excited ba ako sa study. Muntik na akong sumagot nang makita ko muli ang papel sa kamay ko. Rule number 2. Kapag may ibang participant na pumasok sa room mo, huwag mo siyang pansinin. Isang room lamang ang nakatalaga sa bawat participant. Biglang nanlamig ang katawan ko. Napansin ng lalaki ang papel. Ano yan? Hindi ako tumingin sa kanya. Lumapit siya. At mas lumapit pa. Hanggang sa halos nagkadikit na kami. Akin na yung papel. Hindi pa rin ako kumikibo. Bigla siyang sumigaw. Ibigay mo sa akin. Napaatras ako at mabilis na itunupi ang papel bago ipinasok sa bulsa. Pagkatapos nun, nagbago ang boses niya. Mas malalim, mas basag, mas hindi tao. Tumingin ka sa akin. Hindi ako gumalaw. Tumigil ang paghinga ko. Pakiramdam ko ay nagyayelo ang dugo ko. Ipinikit ko ng mahigpit ang mga mata ko. Namoy ko ang hininga niya. Bulok. Parang nabubulok na karne.
Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo roon, pero nang maglakas loob ako magmulat muli, wala na siya. Nakasara muli ang pinto. Nakalock. At 12:57 AM na. Doon ko tuluyang tinanggap na totoo ang mga nakasulat sa papel. Gusto ko nang umalis. Pero pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi na ako sigurado kung ligtas pa ba ang paglabas. Makalipas ang ilang minuto, napansin kong malapit na ang 12:13 AM. Isa sa mga patakaran na nagsasabing huwag tumingin sa hallway sa pagitan ng 12:13 at 12:20 ng umaga. Iniharap ko ang upuan sa bintana upang hindi ko makita ang hallway. Ngunit nang masulyapan ko ang labas, may nakita akong matangkad na nilalang sa gitna ng courtyard. May hawak itong kandila at nakatitig ito diretso sa bintana ko. Agad kong isinara ang kurtina at nagtakda ng timer ng 2.5 oras. Pagkatapos nun, unti-unting lumamig ang buong kwarto. Mula sa hallway ay may narinig akong tila paghahanda ng pagkain. Tunog ng kutsilyong humihiwa ng gulay, tunog ng kumukulong tubig, tunog ng mga pinggan. Pero wala namang kalan sa kusina. Paminsan-minsan ay may naririnig akong parang pagsipol. Ngunit wala itong himig. Parang may nilalang na sinusubukang gayahin ang musika nang hindi nito maunawaan kung ano iyon. Pagkalipas ang ilang minuto, may narinig akong mahinang boses. Kasunod nun ay mabigat na yabag. Papalapit, 1, 2, 3. Pagkatapos ay katahimikan. Hindi ko na alam kung nasaan ito. At saka, direkta sa tabi ng tenga ko. Andito ka pa rin pala. Napapikit ako sa takot. Maya-maya ay narinig ko ang mayabag na papalayo at ang malakas na pagsara ng pinto. Nang lumingon ako, 1:21 AM na. Lumipas ang ilang oras na halos walang nangyari. Bandang 2:30 AM, umaalingaw-ngaw ang malakas na pag-iyak mula sa banyo. Mahigit 20 minutes yun tumagal. Hindi ko sinunod ang tukso na tignan. Nang tumigil ang pag-iyak, bahagya kong binuksan ang pinto ng banyo. Walang tao. Bandang 3:20 AM naman, halos makatulog na ako nang biglang mamatay ang lahat ng ilaw. Kasabay noon ay may narinig akong kakaibang tunog mula sa banyo. Parang kuko ng aso na humahampas sa sahig. Papalapit. Naalala ko agad ang isa sa mga patakaran. Ipinikit ko ang mga mata ko at nagsimulang magbilang. Habang tumatagal, papalapit ng papalapit ang tunog. Pagdating ko sa bilang na 20, may narinig akong tunog ng mga butong nagkikiskisan. Pagdating sa 30, may malamig na kamay na humaplos sa pisngi ko. Sa 40 naman, may paos na boses na bumulong. Buksan mo lang ang mga mata mo. Nagpatuloy ako sa pagbilang. Pagdating sa 70, may kung anong dila ang dumila sa gilid ng mukha ko. Halos masuka ako sa takot. Pero hindi ko binuksan ang mga mata ko. Pagdating ko sa 100, biglang bumalik ang mga ilaw. Nagmangmulat ako. Wala nang kahit ano sa harapan ko. Pero basa pa rin ang pisngi ko. Sa sumunod na 2 oras, nagtago ako sa banyo. Pakiramdam ko yun yung pinakaligtas na lugar. Bandang 5:15 AM, may narinig akong mahinang boses sa likuran ko. Hindi ito boses ng tao. Boses ko yun. Eksaktong boses ko. Parang nakikinig ako sa recording ng sarili ko.
bakit mo itinigil ang pakikipag-usap sa nanay mo bago siya mamatay? Nanigas ako. Paano nito nalaman yun? Paulit-ulit nitong tinanong ang parehong bagay. Walang tigil, walang pahinga. Hanggang 5:15 hanggang sa pagsikat ng araw. Parang gusto nitong sirain ang isip ko. Nang sumikat ang araw, bigla na lamang tumigil ang boses. At muling bumalik ang katahimikan. Mula 7:13 hanggang 8:30 ng umaga, walang nangyari. Patuloy akong naghintay sa pinakamasama. Inaasahan kong may lalabas mula sa aparador. Ngunit walang dumating. Eksaktong 9 a.m., nagsalita ang intercom. 9:00 na ng umaga, tapos na ang pag-aaral. Meron ba kayong mga tanong? Hindi ako nag-aksaya ng oras, kinuha ko ang bag ko at tumakbo palabas. Sa labas ng elevator ay naroon ang parehong lalaki na sumalubong sa akin kagabi. Ngumiti siya at inabot ang tsekeng nagkakahalaga ng 120,000 pesos. Sinabi niyang malaking tulong daw ang naging partisipasyon ko sa kanilang pag-aaral. Kasabay nito ay inabot niya ang isang business card. Kung gusto ko raw sumali muli sa mga susunod nilang study, tawagan ko lang ang numero. Hindi ako sumagot. Wala na akong gustong malaman pa. Wala na akong gustong balikan. Pagkatapos ko roon, umuwi ako sa bahay ng tatay ko. Naisip ko pang lumipat ng university dahil hindi ko na kayang manatiling sa lugar na yun. Ngayon, sinusulat ko ito habang nakahiga sa kama. Hindi pa rin ako ganong nagsasalita mula nang mangyari ang lahat. May bahagi sa isip ko na naniniwalang may nakikinig pa rin. At habang sinusulat ko ito, tumingin ako sa orasan. 3 a.m. Eksaktong nung magpalit ang oras, isang malamig at mekanikal na boses ang umalingaw-ngaw sa kwarto ko. 3:00 na ng umaga. Bago ko simulan ang kwentong ito, gusto ko lang linawin na hindi ito simpleng chismis lang. Nangyari ito sa dorm na tinirhan namin noong college. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos na maintindihan kung paano nangyari ang lahat. Isa sa mga roommates ko ay si Mitch. Noong una, normal lang ang lahat. 4 kami sa isang dorm room sa Santa Mesa. Double deck ang kama, maliit na cabinet sa gilid, at hiwalay pa ang CR at kitchen sa labas. Typical na buhay estudyante. Walang kakaiba, walang nakakatakot. Si Mitch ang pinakahuli naming naging roommate. Tahimik siya. Magalang, first year journalism student. Wala kaming naging problema sa kanya nung una. Sa katunayan nga, maayos siyang kasama eh. Hanggang sa dumating ang second semester. Doon namin napansin na madalas siyang umiiyak sa gabi. Naririnig namin mula sa kama. Yung hikbi niya, umaalingaw-ngaw sa buong kwarto. Minsan, ramdam pa namin yung pag-alog ng kama dahil sa pag-iyak niya. Kinausap namin siya. Sabi niya, may problema siya sa pamilya at pera. Wala kaming ibang ginawa kundi damayan siya. Akala namin doon na matatapos ang lahat ng mabigat. Hindi pala. Isang araw, nag-message ang landlady. May bagong darating daw na kasama sa kwarto. Normal lang yun sa dorm, kaya hindi namin inisip ng malalim. Pag-uwi namin, nandun na si Mitch. Pero hindi na siya gaya ng dati. Mas tahimik siya, mas mailap. Hanggang sa dumating ang bakasyon. 2 sa amin ang naunang umuwi. Naiwan kami ni Mitch sa dorm. Pero magkaiba kami ng plano. Siya raw uuwi pa kinabukasan. Kinahaponan noon, nakatulog ako. Paggising ko,
Wala na si Mitch. Pero naroon pa rin ang bag niya. Naguluhan ako. Hanggang sa nakita ko ang message niya sa akin. Be, pakisuyo. Pakilak ng cabinet ko. Nasa drawer ng mesa yung susi. Nakalimutan ko kasi umuwi na ako, pinagmamadali ako ni mama. Wala naman ako nakitang kakaiba. Nainis pa nga ako nung hindi man lang siya nagpaalam ng maayos. Kaya ginawa ko ang sinabi niya. Kinuha ko ang susi sa drawer, nilak ko ang cabinet, at umuwi na rin ako. Doon nagsimula ang lahat. Kalagitnaan ng bakasyon, nag-message ang landlady. May masangsang na amoy daw sa dorm. Sobrang tapang daw. Umaabot na sa ibang kwarto. Nagulat kami kasi alam naming malinis ang iniwan namin. Lalo na ako. Ako ang huling umalis. Pero nang pumasok ang landlady sa dorm, doon nag-iba ang lahat. Malinis ang silid, walang basurang naiwan, walang nabubulok. Pero may amoy. At galing yun sa cabinet. Tinawagan kami pabalik. Kaming lahat bumalik sa dorm. Tahimik, mabigat ang hangin, hanggang sa ako na ang pinapasok para buksan ang cabinet. Nanginginig ang kamay ko habang pinapasok ko ang susi. Pagbukas ko, napatigil ako. Nasa loob, si Mitch. Hindi na siya humihinga. Walang ingay, walang sigaw, parang huminto ang mundo. Dumating ang ambulansya. Dumating din ang mga pulis. Pero habang ini-interview nila kami, isa lang ang paulit-ulit na tanong sa isip ko. Paano siya napunta doon? Kasi ayon sa record at sa sinabi niya sa message, umalis na raw siya bago pa namin siya nakita sa loob. Pero imposible yun. Dahil ako ang nag-lock ng cabinet. Ako ang huling gumamit ng susi. Ako ang may hawak. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap ang isang bagay. Yung message niya. Dahil malinaw ang pagkakasulat sa message, umuwi na ako. Pero ang katawan niya, naroon pa rin sa loob. Patay. Nakaupo sa masikip na cabinet, nakadilat ang mga mata, nakabuka ang bibig. Matapos ang investigasyon, idineklarang nagpakamatay si Mitch. Walang ibang ebidensya na nagturo sa iba pang dahilan. Walang sapilitang pagpasok. Walang palatandaan ng ibang taong sangkot. Pero kahit ganun, hindi yon naging sapat para sa amin. Lalo na sa akin. At habang tinitignan ko siya noon, isa lang ang tumatak sa isip ko. Bakit pakiramdam ko na parang kasalanan ko kung bakit siya nasa loob ng cabinet? Noong senior high school ako sa isang Catholic school sa aming bayan, may isang kwento na halos lahat ng estudyante ay alam. Hindi ito tungkol sa madring nagpapakita sa hallway o sa mga aninong nakikita raw sa lumang building. Ang pinakasikat na kwento noon ay tungkol sa isang cubicle sa girls' CR na hindi dapat gamitin. 7 cubicle ang meron sa CR na yon. Isa sa mga cubicle ay matagal nang nakapako at hindi na mabuksan. Sa pagkakaalam ng karamihan, ginawa na lamang itong storage room at ilang taon nang hindi nagagamit. Ngunit ang mas kinatatakutan ng mga estudyante ay hindi ang nakasarang cubicle, kundi ang cubicle na nasa tapat nito, ang pinakadulo at pinakamalayo sa entrance. Noong una, hindi ako naniniwala sa mga kwentong yon. Pakiramdam ko pa nga noon, isa lamang yung urban legend na ipinapasa ng mga nakakatandang estudyante para takutin ang mga mas bata. Tuwing may bagong batch ng grade 7
lagi itong ikinukwento. Ayon sa alamat, kapag pumasok ka raw sa cubicle na yun ng mag-isa at nagtagal ka ron, may maririnig kang mga kadenang kinakaladkad sa sahig. Kapag narinig mo na ang mga kadena, kailangan mo na raw agad lumabas. Dahil ayon sa kwento, kung magtatagal ka pa roon pagkatapos mong marinig ang tunog, hindi ka na makakalabas. Kung tutuusin, nakakatakot pakinggan. Pero noong mga panahon na yun, isa ako sa mga taong hindi madaling maniwala sa mga ganong bagay. Sa isip ko, kung totoong may multo roon, matagal nang may ebidensya. Kaya nung minsang napag-usapan namin ito ng mga kaibigan ko pagkatapos ng klase, nagbiro ako na susubukan kong pumasok sa cubicle para mapatunayan na gawa-gawa lang ang lahat. Akala nila nagbibiro ako. Pero hindi. Isang hapon, matapos ang klase, nagtungo ako sa girls' CR. Tahimik na ang buong building dahil karamihan sa mga estudyante ay nakauwi na. Ang mahabang hallway ay halos walang tao at tanging tunog ng mga electric fan at malalayong boses ng ilang guro ang maririnig. Habang papalapit ako sa CR, nagsimula akong kabahan ng konti. Hindi dahil naniniwala ako sa multo, kundi dahil kakaiba ang pakiramdam ng lugar. Para bang mas malamig doon kumpara sa ibang bahagi ng paaralan. Pagpasok ko sa loob, agad kong nakita ang 7 cubicle. Naroon pa rin ang nakapako at matagal nang saradong cubicle. Kahit ilang taon ko nang nakita, hindi ko pa rin maiwasang mapatitig dito. Ang mga kahoy na tabla sa pinto ay luma na at medyo kupas na ang kulay. Huminga ako ng malalim at nagtungo sa cubicle na nasa tapat nito. Ang cubicle na sinasabing pinagmumultuhan. Pumasok ako sa loob at isinara ang pinto. Sa una, wala naman nangyari. Tahimik lang. Naririnig ko ang mahinang ugong ng fluorescent lights sa kisame. Naririnig ko rin ang pagpatak ng tubig mula sa isang gripo sa labas ng cubicle. Wala naman nangyari talaga. Lahat ay normal. Napangiti pa nga ako eh. Sa isip ko, maliwanag na talaga na walang multo. Lumipas ang 1 minuto, 2 minuto, 3. Nagsisimula na akong mabagot. Eksaktong nung magpapasya na akong lumabas, may narinig akong kakaiba. Isang mahinang tunog. Parang bakal na kumikiskis sa sahig. Tumigil ako at nakinig. Tahimik ulit. Napailing ako at naisip na baka imagination ko lamang yun. Ngunit makalipas ang ilang segundo, narinig ko muli ang pagkaladkad. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi na ito tunog ng tubo. Hindi rin ito tunog ng pinto. Parang may mabigat na kadena na hinihila sa sahig. At ang pinaka nakakatakot ay tila papalapit ito. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na baka may maintenance staff lamang sa labas. Ngunit nang sumilip ako sa siwang ng ilalim ng pinto, wala akong nakitang paa. Walang tao. Patuloy pa rin ang tunog ng pagkaladkad. Pakiramdam ko ay biglang bumigat ang hangin sa loob ng cubicle. Ang simpleng CR na ilang beses ko nang napasukan ay tila naging masikip at mas madilim. Doon ko naalala ang kwento. Kapag narinig mo na ang mga kadena, kailangan mo nang umalis. Mabilis akong tumayo at hinawakan ang lock. Ngunit bago ko pa ito mabuksan, may isa pang tunog akong narinig. 3 mababagal na katok mula sa kabilang cubicle. Napaatras ako. Wala namang ibang tao sa CR nang pumasok ako. Sigurado ako roon. Muli ko narinig ang pagkaladkad ng kadena.
Ngayon ay tila nasa mismo labas na ito ng cubicle ko. Hindi ko na hinintay pa ang anumang susunod na mangyari. Agad kong binuksan ang pinto at tumakbo palabas. Hindi ko na nilingon ang likod ko. Hindi ko na rin sinilip ang nakasarang cubicle. At hindi ko na rin inalam kung saan nanggagaling ang tunog. Ang alam ko lang ay habang tumatakbo ako palabas ng CR, patuloy kong naririnig ang mahinang pagkaladkad ng bakal sa likuran ko. Pagdating ko sa hallway, saka lamang ako tumigil. Nang makita ko ang mga kaibigan ko, agad nilang napansin na may mali. Nanginginig ang mga kamay ko. Parang mawawalan ako ng kulay. At hindi ko mapigilan ang pagluha. Paulit-ulit nila akong tinanong kung ano ang nangyari sa loob. Pero wala akong maayos na isagot. Iisa lamang ang nasabi ko. Narinig ko ang mga kadena. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano talaga ang narinig ko noong araw na yon. Maaaring may lohikal na paliwanag o maaari ding may kung anong bagay lamang ang nagdulot ng tunog. Ngunit, isang bagay ang sigurado ako. Hindi na ako muling pumasok sa cubicle na yon. At sa tuwing naaalala ko ang tunog ng bakal na dahan-dahang kinakaladkad sa sahig, naiisip ko pa rin ang isang tanong. Paano kung hindi ako agad lumabas?